Ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ay hindi lamang ang muling pag-usbong ng mga tanim, kundi ang muling pagkakaroon ng pag-asa sa bawat hakbang nila Juan, Maria, at Elena. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan nilang hindi nila kailangan mag-isa sa laban. Sa pagtutulungan, nahanap nila ang lakas upang magtagumpay. Sa ilalim ng mataas na puno ng mangga, ang duyan ni Juan ay dahan-dahang umuugoy sa hangin. Si Juan, isang malakas at matipuno na lalaki, ay mahimbing na natutulog. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat, ngunit tila wala siyang pakialam. Ang katawan niya, matibay at may kakayahang magbuhat ng mabibigat na bagay, ay nakatago lamang sa duyan, malayo sa mga gawaing bukid. Sa paligid, ang kanilang lupa ay unti-unting nawawala ang kasiglahan. Ang mga dating luntiang taniman ay napapalitan ng matataas na damo at mga halaman, na parang mga alon na sumasabay sa hangin, na nagsisilbing senyales ng pagpapabaya. Ang lupa ay parang humihingal, naghihintay ng ulan, ngunit hindi ito kayang tugunan dahil sa kakulangan ng mga magsasaka. Habang si Juan ay mahimbing pa rin sa duyan, si Maria, ang kanyang asawa, ay abala sa pagtatrabaho sa kanilang maliit na hardin. Kahit napagod na siya, patuloy siyang nagtatanim at nag-aalaga ng mga halaman. Ang kanyang mga kamay, puno ng kalyo dulot ng taon ng pagtatrabaho sa lupa, ay patuloy na gumagalaw, hindi tumitigil. Tatanghali na, Juan. Wala ka bang balak tumulong? Ang tawag ni Maria mula sa hardin habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Ang lupa natin, Juan, ay nawawala na ang buhay. Tinutok ni Juan ang kanyang mata kay Maria mula sa kanyang duyan. Sa mga mata ni Maria, nakita niya ang isang pusong pagod at puno ng alalahanin. Ngunit hindi siya tumugon. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, parang ayaw niyang harapin ang lahat ng responsibilidad. May bukas pa, ang bulong niya sa sarili. Bukas na lang. Si Maria, kahit naramdam na ang pagod at nawawala na ang pag-asa, ay hindi sumuko. Alam niyang kailangan niyang magsikap kahit na walang tulong mula kay Juan. Kaya't ipinagpatuloy niya ang pagtatanim ng mga gulay, pagpapakain ng lupa, at umaasa sa mga bagay na wala pa. Habang nag-iisip siya, nagdadalang isip si Maria kung darating pa ang araw na magigising si Juan at makikita ang kahalagahan ng kanilang sakripisyo. Ngunit sa mga sandaling iyon, nanatili siyang mag-isa sa kanyang mga hakbang, at ang bawat araw ay tila isang walang katapusang laban. Habang ang araw ay patuloy na sumisikat at tumataas, si Juan ay patuloy na natutulog sa duyan, ang kanyang mundo ay nananatiling tahimik at hindi nagbabago. Ngunit sa kanyang puso, unti-unting nararamdaman ang pagbabago. Ang araw ay patuloy na sumisikat, at ang mga sinag ng araw ay dahan-dahang dumapo sa silong ng kanilang kubo. Si Maria ay abala pa rin sa pagtatanim sa hardin, ngunit sa mga sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang naganap. Si Juan, na kanina lang ay mahimbing na natutulog, ay dahan-dahang gumalaw sa duyan. Hinaplos ang kanyang mata at naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang balat. Habang iniisip ni Juan ang mga salitang sinabi ni Maria, nagsimula siyang mag-isip. May bukas pa, ang lagi niyang sinasabi upang iwasan ang mga responsibilidad. Ngunit ngayon, ang tanong na patuloy na umuukit sa kanyang isipan ay, hanggang kailan pa ba? Kung maghihintay lang ako sa bukas, kailan ko matutulungan ang aking pamilya? Naramdaman ni Juan na ang bawat araw na lumilipas ay tila nauurong na lang sa paulit-ulit na kalagayan. Sa kanyang katawan, naramdaman niya ang bigat ng mga taon na nawala ng saysay dahil sa mga hindi nagawang hakbang. Ang buhay na inilaan niya sa duyan ay parang isang kasayahan, ngunit ngayon, napagtanto niya ang kahalagahan ng pagiging bahagi ng isang pamilya na nagsusumikap para sa kinabukasan. Bigla siyang nakaramdam ng malalim na pananagutan. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa duyan, at ang bawat hakbang na kanyang ginawa ay mahirap at puno ng pag-aalangan. Ang katawan niyang malakas ay hindi pa nasasanay sa tunay na hirap ng trabaho. Ang mga kamay niya, na tila malambot, ay hindi pa nasubok sa bigat ng tunay na pagsisikap. Habang tinutulungan niya ang sarili, naramdaman niya ang bagong sigla na nagmumula sa kanyang katawan. Pumunta siya sa likod ng kanilang bahay, kung saan nakatambak ang mga gamit sa bukid. Nakita niyang mga kagamitan na matagal nang hindi nagagalaw. Hinawakan niya ang isang pala, dahan-dahan niyang inalis ito sa lugar, at ang matigas na hawakan ng pala ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng lakas. Mas pinatatag pa niya ang pagkakahawak nito at nagsimulang maglakad patungo sa bukirin. Ang hangin ng umaga ay malamig, ngunit ang init ng kanyang katawan ay nagdudulot ng pawis.
Habang binabaybay ni Juan ang bukirin, napansin niyang ang mga damo ay tumataas na parang mga alon at ang lupa ay tila umaanyaya sa kanya upang muling buhayin ito. Si Maria, na patuloy pa rin sa pagtatanim, ay nagulat nang makita niyang dumaan si Juan sa bukirin. Hindi niya inaasahan na muling gigising si Juan at magsisimulang magtrabaho. "Juan, ikaw ba ay nagsimula ng magtrabaho?" Tanong ni Maria na may halong pagtataka at pag-asa. Ang mga mata ni Maria ay puno ng duda, ngunit sa ilalim ng kanyang pagtataka, naroon ang isang sinag ng pag-asa. Tumingin si Juan kay Maria at mumiti, ngunit ang ngiti na iyon ay puno ng kabiguan at pagpapasya. "Maria, gusto kong magsimula. Hindi lang para sa atin, kundi para sa anak natin. Ayokong lumaki siya at makita niyang wala akong nagagawa." Sa mga salitang iyon, isang bagong simula ang nagsimula para kay Juan. Ang buhay na dati ay nakatali sa duyan, ngayon ay natutunan niyang gisingin at alagaan. Si Maria, na tahimik lang, ay naramdaman ang unang tunay na pagbabago kay Juan. Hindi na ito ang Juan na maghihintay pa sa bukas. Ang bagong Juan ay magsisimulang magtanim ng mga pangarap, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Ang unang hakbang ni Juan ay hindi lang isang hakbang patungo sa bukirin, kundi isang hakbang patungo sa pagtuklas ng kanyang tunay na sarili. Habang ang araw ay patuloy na tumataas sa kalangitan, ang init ng sikat ng araw ay nagbigay ng hamon sa katawan ni Juan. Ang lupa na dati niyang tinatanggalan ng halaga ay ngayon siya na mismo ang maghuhukay at mag-aalaga. Ang bawat hakbang niya sa bukirin ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit sa kabila ng lahat, ramdam niya ang isang kakaibang sigla. Ang mga kagamitan sa bukid ay tila mabigat sa kanyang mga kamay, ngunit sa bawat hakbang, ang mga kalamnan ng kanyang katawan ay nagsimulang magising. Ang unang hakbang sa pag-aararo ay mahirap, ngunit hindi siya sumuko. Naramdaman niyang bawat pagtama ng pala sa matigas na lupa ay isang hakbang patungo sa pagbabago. Hindi na siya ang Juan na nag-aantay sa duyan. Siya ngayon ay isang ama na nakatayo at nagsusumikap. Habang abala si Juan sa pagtatrabaho sa bukirin, si Maria ay patuloy na nagtatanim sa kanilang hardin. Naisip niya na hindi na sapat na maghintay lang si Juan upang magbago. Kaya tahimik niyang minamasdan si Juan mula sa malayo, nag-aalala ngunit puno ng pag-asa. Nakita niyang ang bawat hakbang ni Juan ay nagpapakita ng isang bagong Juan, isang Juan na handang magsakripisyo para sa kanilang pamilya. Si Elena, ang kanilang anak na batang-bata pa, ay naglalaro sa tabi ng bukirin. Minsan, sumusulyap siya sa kanyang ama at ina, ngunit hindi niya lubos maintindihan ang mga bagay na nagaganap. Ang kanyang masilayan ay isang ama na may mga kalyo na sa mga kamay at isang ina na may pagod na mata. Sa maliit niyang isipan, nararamdaman niya ang pagmamahal ng magulang. Hindi niya alam ang hirap, ngunit nararamdaman niyang ang bawat galak ay mula sa mga pagsubok na tinutumbasan ng pagmamahal at sakripisyo. Ang mga kapitbahay ay patuloy na nagmamasid mula sa kanilang mga bakuran. Hindi nila inaasahan na si Juan, ang lalaking kilala nilang tamad, ay magtatrabaho sa bukirin. Marami sa kanila ang nagsimula ng magbulungan, tingnan niyo si Juan. Siya na yata ang nagbabalik sa amin ng tamang halaga sa lupa. Ngunit hindi lahat ay may tiwala sa kanyang pagbabago. Siguro, isang araw lang yan, wika ng isang kapitbahay na si Aling Nena. Walang magbabago kay Juan. Ang tamad na Juan, magiging tamad pa rin. Ngunit sa kabila ng lahat ng bulungan at panghihina, si Juan ay hindi tumigil. Bagamat sumasakit ang kanyang katawan, ang bawat hakbang na ginawa niya ay nagsimulang magbunga. Isang umaga, pagkatapos ng ilang araw ng pag-aalaga sa kanilang bukirin, nakakita siya ng unang maliit na piraso ng lupa na malinis at handa na upang magtanim. Nakita niya ang mga unang buto na itinanim sa lupa na nagsimulang mag-ugat at magbunga. Si Maria ay napansin ang mga pagbabago kay Juan. Hindi lang siya isang asawa na nananabik. Nakita niyang ang asawa niya ay nagsimulang magbigay ng pag-asa hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin sa kanilang anak. Ang lupa ay nagsimulang magbunga, at ito ay simbolo ng kanilang mga pangarap na unti-unting natutupad. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng trabaho, habang si Juan ay nagpapahinga sa lilim ng puno ng mangga, tinawag siya ni Maria. "Juan, tignan mo," ang sabi ni Maria habang hawak ang isang maliit na kamatis na itinanim nila ilang linggo na ang nakalipas. "Ang bunga ng iyong sipag at pagsisikap." Ang kamatis na yon ay maliit, ngunit para kay Juan, ito ay simbolo ng isang bagong simula.
Ang maliit na buto na kanilang itinanim ay ngayon ay nagbigay ng buhay at nagsilbing paalala ng lahat ng pagsusumikap na isinakripisyo upang makarating sila sa puntong ito. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa pagbabago. Hindi na si Juan ang lalaking laging naghihintay ng bukas. Siya ngayon ay isang magsasaka, isang ama, at higit sa lahat, isang lalaking natutong pahalagahan ang bawat araw at ang bawat hakbang. Habang ang mga araw ay lumilipas, patuloy na nakikita ni Juan ang mga pagbabago sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ang lupa na matagal nang iniiwasan ay nagsimulang magbunga ng buhay, at ang bukirin na dati ay napabayaan ay unti-unting nababalutan ng luntiang halaman at gulay. Sa kabila ng hirap, hindi na siya tumigil. Ang mga galak na dulot ng bawat bunga ng kanyang pagtatrabaho ay nagsimulang magbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Isang hapon, matapos ang isang mahirap na araw ng trabaho, si Juan ay naupo sa ilalim ng puno ng mangga, ang mga kamay ay puno ng kalyo at mga sugat. Tumingala siya at nakita ang maliwanag na langit na tinatanglawan ng paglubog ng araw. Ngunit sa kabila ng kanyang pagod, may pakiramdam siyang hindi pa natatapos ang lahat. May isang bagay pa siyang kailangang tapusin. Dumaan si Maria at dahan-dahang naupo sa tabi ni Juan. Wala silang salitang ipinag-usap, ngunit parehong ramdam ang katahimikan sa kanilang paligid. Nakita ni Maria ang mga kamay ng asawa na hindi na kasing lambot ng dati. Ang mga kalyo ay tanda ng sakripisyo, ng mga gabing walang tulog at araw ng hirap. Ngunit, sa mga mata ni Maria, nakita niya ang isang Juan na hindi na ang dating Juan na umiiwas sa responsibilidad. Tatay, salamat po, wika ni Elena, ang kanilang anak, na pumasok sa ilalim ng lilim ng puno, hawak ang isang manggang bagong pitas mula sa puno. Ang kanyang boses ay puno ng tuwa. Ang saya po ng mga gulay, at ang mga kamatis po, ang sarap. Isang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Juan. Ang kanyang anak, na dati ay tahimik at hindi maintindihan ang lahat ng hirap, ay ngayon masaya sa mga bunga ng kanilang sakripisyo. Si Maria, na ngayon ay may ngiti sa labi, ay dumapo ang mga mata kay Juan. Nakita niyang ang kanilang pamilya ay muling sumisibol, tulad ng kanilang lupain. Maria, hindi ko na kayang ipaliwanag pa, wika ni Juan habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Ang lahat ng ito, hindi lang para sa atin, kundi para sa mga anak natin. At sa ngayon, alam ko, hindi ko na pwedeng baliwalain pa ang bawat araw. Ngumiti si Maria, hindi na kailangang magsalita pa. Ang mga salitang hindi sinabi ay umabot sa kanilang mga puso. Ang kanilang pamilya ay muling nagsimula, hindi dahil sa isang milagro, kundi dahil sa hindi matitinag na sipag at pagmamahal. Nagsimula na naman silang magtrabaho, hindi sa takot ng bukas, kundi sa pagtanggap na ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat hakbang. At sa bawat hakbang na yon, muling nahanap ni Juan ang kanyang halaga, hindi lang bilang isang ama, kundi bilang isang tao na natutong tanggapin at mahalin ang kanyang sarili. Mula sa lupaing unti-unting bumangon, muling sumik ang isang araw ng pag-asa. Habang ang bukirin ay patuloy na binubuhay ng sipag ni Juan, ang kanyang relasyon kay Maria ay unti-unting nagbabago. Ang mga linggong lumipas ay nagbigay daan sa mas matibay na pagkakaintindihan. Hindi na si Juan ang dating tamad na asawa, siya ngayon ay isang partner, isang ama na nakahandang magtrabaho para sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang ang buong baryo ay tahimik, si Maria ay nakaupo sa isang sulok ng bahay, nag-aalaga kay Elena, habang si Juan ay naglinis ng kanilang kagamitan mula sa araw ng trabaho. Ang silid ay pinapawi ng lamig, at ang liwanag ng gasera ay nagbigay ng banayad na liwanag sa kanilang munting tahanan. Hindi nakatiis si Maria at muling nagsalita. Juan, salamat, wika niya, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. Salamat sa lahat ng iyong sakripisyo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa iyo, pero ngayon, nararamdaman ko na may pagbabago. Tumingin si Juan kay Maria, ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat at pagkatalo. Maria, hindi ko alam kung paano ko magagawa ito kung hindi dahil sa iyo at sa anak natin, sagot ni Juan, ang kanyang tinig ay malalim at seryoso. Ang pagbabago ko ay hindi lang para sa akin, kundi para sa iyo, kay Elena, at sa atin lahat. Bawat patak ng pawis, bawat hakbang na ginawa ko sa bukirin, ay para sa inyo. Hindi nagsalita si Maria, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita na. Ang kanyang mga luha ay nagbigay ng kasagutan sa lahat ng hindi nasabi. Tinanggap ni Juan ang pag-ibig ni Maria, isang pag-ibig na hindi na kailangang ipaliwanag pa, kundi nararamdaman na lang sa bawat galak, bawat sakripisyo, at bawat hakbang na kanilang ginawa. Bago magtanghali, nagpatuloy ang kanilang buhay sa bukirin, ngunit ngayon ay may kasamang pag-asa.
Hindi lang sila nagtatrabaho upang mabuhay, kundi nagtatrabaho upang magtagumpay. At sa bawat bunga na kanilang aanihin, kasabay ng pagtubo ng kanilang pamilya, ang mga pangarap nila ay muling nabuhay. Si Juan, na dati ay nag-iisa sa ilalim ng duyan, ay natutunan na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa mga kalamnan, kundi sa pagmamahal at sa sakripisyo para sa pamilya. Isang umaga, habang ang silahis ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga bundok, si Juan ay muling nagising, ngunit hindi na tulad ng dati. Ang mga kalamnan niya ay masakit pa rin mula sa mga linggong pagtatrabaho sa bukirin, ngunit sa bawat hakbang na kanyang ginawa, nararamdaman niya ang isang bagong sigla. Ang mga kamay niya na puno ng kalyo ay simbolo na ng kanyang dedikasyon at hindi na simbolo ng tamad na pamumuhay. Si Maria, na kanina patahimik na nag-aalaga kay Elena, ay tumayo at lumapit kay Juan. Juan, may mga araw pa ba na makakapagpahinga tayo? Tanong ni Maria, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, makikita ang isang masayang pananabik. Maria, sagot ni Juan, hindi na natin kailangan magpahinga. Ang bawat araw na magkasama tayo, na nagbubukas ng bagong pag-asa, ay isang pahinga na para sa ating pamilya. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng ani. Ang buong baryo ay nagtipon upang magtulungan. Mula sa mga kabataan hanggang sa matatanda, bawat isa ay may papel na ginagampanan. Si Juan, na hindi na ang lalaking tamad na iniwasan ang responsibilidad, ay naging isa sa mga pinuno ng pagtulong. Kasama si Maria at Elena, ang buong pamilya ay nagsama-sama upang anihin ang kanilang mga pinaghirapan. Ang bukirin, na dati ay isang simbolo ng kapabayaan, ay ngayoy isang tanawin ng kasaganaan. Ang mga gulay at prutas na itinanim ni Juan at ng kanyang pamilya ay naging sagisag ng kanilang pag-asa at pagmamahal. Ang mga kapitbahay na dati ay nagmamasid lamang mula sa kanilang mga bakuran ay ngayon katuwang na ni Juan sa bawat hakbang. Juan, wika ni Tata Kiko, ang matandang magsasaka, habang pinagmamasdan ang kanilang pagtulong, ngayon, nakikita ko na ang tunay na pagbabago. Hindi lang sa bukirin, kundi pati sa iyong pagkatao. Tumango si Juan at tiningnan ang kanyang mga kamay. Salamat, Tata. Hindi ko kayang baguhin ang lahat mag-isa. Kailangan ko ang bawat isa sa atin. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasaganaan at tagumpay, isang bagay pa rin ang naiwan sa puso ni Juan. Ang pagnanais na patunayan ng sarili, hindi lang para sa pamilya kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang bawat hakbang, bawat pawis, at bawat sakripisyo ay nagbukas ng bagong umaga para sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa ilalim ng mga bituin, ang buong baryo ay nagdiwang. Ang mga tawa, kantahan, at kwentuhan ay tumagal hanggang sa hatingabi. Ang mga kapitbahay na dati ay nagbubulungan ay ngayon nagkakasama sa isang masaya at matagumpay na pagtulong. Si Juan ay hindi na ang lalaking nag-aantay sa duyan. Siya ay isang ama, isang asawa, at isang lalaking may bagong pag-asa at lakas na nahanap mula sa kanyang pamilya at komunidad. Habang tinitignan ni Juan ang kanyang pamilya, naramdaman niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang hindi nasusukat na halaga ng pagiging bahagi ng isang komunidad, ng pagiging isang ama at asawa, at higit sa lahat, ng pagmamahal na nag-ugnay sa kanila. At sa ilalim ng mga bituin, ang bagong umaga ay nagsimula para kay Juan at sa kanyang pamilya. Muling gumising si Juan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagmamadali. Hindi tulad ng mga nakaraang araw na laging may kabigatan ang bawat hakbang, ngayon ang mga paa niya ay naglalakad ng may layunin at tiwala. Ang mga mata niya ay naglalaman ng bagong liwanag, isang liwanag na nagmula sa mga sakripisyong nagbunga ng kasaganaan. Habang ang mga ulap ay dahan-dahang lumilipas sa kalangitan, si Juan ay nagsimulang magtrabaho sa bukirin na puno ng mga bagong tanim, mga gulay na minahal nila ni Maria, at mga prutas na inalagaan ng pamilya. Isang hapon, habang si Maria at Elena ay nag-uusap sa ilalim ng puno, nakita nila si Juan na patuloy na nagtatabas at nag-aalaga sa kanilang mga tanim. Ang kanyang mga galaw ay hindi na mabigat, hindi na puno ng panghihinayang. Sa bawat hakbang, ipinapakita niya ang lakas ng isang tao na natutong yakapin ang responsibilidad at pagmamahal sa pamilya. Juan, wika ni Maria habang siya ay naglalakad papunta kay Juan, nakita ko na kung gaano ka nagbago. Hindi ko na kayang ipaliwanag kung gaano ako ka-proud sa iyo. Tiningnan ni Juan si Maria, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Maria, hindi ko kayang baguhin ang lahat mag-isa, ngunit sa tulong mo at ni Elena, natutunan ko na ang buhay ay hindi lang tungkol sa sarili.
Ito ay tungkol sa ating pamilya, sa ating mga pangarap at sa bawat hakbang na magkasama nating tinatahak. Hindi nagsalita si Maria, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita na. Ang simpleng ngiti ni Maria ay puno ng pagmamahal, at sa kanyang mata, nakita ni Juan ang lahat ng hindi nila kailangang sabihin. Ang mga salitang binitiwan ni Maria ay hindi na mahalaga, dahil sa kanilang mga mata, pareho nilang alam na nagsimula silang magtulungan hindi lang sa bukirin kundi sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Habang nag-uusap si Maria at Juan, si Elena ay nakatayo sa likuran ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang kanilang mga magulang. Ang mga mata ni Elena ay puno ng kagalakan at pagkakapareho sa kanyang mga magulang. Si Elena, na bata pa lamang, ay natutunan na ang tunay na kahulugan ng pagmamahal sa pamilya. Hindi na siya ang batang nag-aalala kung bakit walang pagkain, kundi siya ay naging saksi ng lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang. Ang buong baryo ay patuloy na nagmamasid sa pagbabago sa buhay ni Juan at ng kanyang pamilya. Hindi na siya ang taong tinutukso, kundi siya ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ang kanyang mga kapitbahay, na dati ay nagtatawanan sa kanya, ay ngayon ay humahanga sa kanya. Isang araw, habang ang mga kalalakihan ay nagtatrabaho sa bukirin, isang matandang magsasaka, si Mang Pedro, ay lumapit kay Juan. Juan, wika ni Mang Pedro, nakikita ko na hindi mo lang tinulungan ang iyong pamilya, kundi pati na ang buong baryo. Ang iyong lakas at determinasyon ay nagsilbing ilaw sa amin. Sumulyap si Juan kay Mang Pedro, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapakumbaba. Mang Pedro, hindi ko kayang mag-isa. Ang lahat ng ito ay dahil sa tulong ng bawat isa. Ang bayanihan ay hindi lang isang salita, ito ay isang buhay na sinimulan natin. At doon, sa mga salitang iyon, natutunan ni Juan na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa isang tao lamang. Ito ay mula sa komunidad, sa pagmamahalan at pagtutulungan ng bawat isa. Ang araw ay muling lumubog sa kanlurang bahagi ng baryo, ngunit sa puso ni Juan, isang bagong araw ang sumit. Ang mga pangarap ng kanilang pamilya ay naging mas maliwanag, at ang bukirin na minsan ay tila walang pag-asa ay ngayon ay puno ng pag-asa at tagumpay. At sa huling tingin ni Juan sa kanilang bukirin, nakita niya ang mga batang naglalaro, ang mga magulang na nagtutulungan, at ang pamilya na magkasama sa hirap at ginhawa. Hindi na siya nag-iisa, at sa bawat hakbang na tinatahak niya, alam niyang ang kanilang buhay ay magpapatuloy na puno ng pagmamahal, sakripisyo, at pag-asa. Isang linggo matapos ang bagyo, nagpatuloy ang buhay sa baryo. Bagamat may mga pinsalang iniwan ang malakas na hangin at ulan, ang mga tao ay hindi nawalan ng pag-asa. Ang mga tanim na naapektuhan ay unti-unting nakakabangon, at sa bawat pagdapo ng araw, lumalakas ang kanilang pananampalataya sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, muling natutunan ni Juan at ng kanyang pamilya na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pisikal na kahandaan, kundi sa pananampalataya at pagkakaisa. Isang umaga, habang ang araw ay nagsisimulang sumikat, si Juan ay abala sa kanyang bukirin. Ang mga kamay na minsan ay walang kalyo at malambot dahil sa katamaran, ngayon ay puno na ng kalyo at mga sugat mula sa mga araw ng pagtatrabaho. Ngunit sa bawat pasa at sugat, naramdaman niyang siya ay lumalakas. Ang kanyang mga galaw ay mas tiyak, mas matatag. Hindi na siya ang Juan na nag-aantay sa duyan. Siya ay ang Juan na magtatanim at mag-aalaga ng kanyang bukirin, at higit sa lahat, magbibigay ng liwanag at pag-asa sa kanyang pamilya. Habang si Juan ay nagbubungkal ng lupa, si Maria at Elena ay nagsisimula ng magtanim ng mga bagong gulay sa munting hardin sa tabi ng kanilang bahay. Nakatanim na ang mga kamatis, talong, at iba pang gulay na dati ay nagbigay buhay sa kanilang maliit na tahanan. Si Elena, na puno ng sigla, ay abala sa pagtulong kay Maria. Ang mga mata ng bata ay puno ng saya, at ang kanyang mga kamay ay puno ng maliliit na buto ng mga gulay. "Nay, tingnan niyo po!" Sigaw ni Elena habang itinuturo ang isang bagong usbong na tumubo sa kanilang hardin. "Tatay, may bago na." Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa, at si Juan ay napahinto sa kanyang ginagawa at lumapit sa anak. "Tingnan mo nga," wika ni Juan habang niyayakap ang anak. Ang isang maliit na usbong na iyon ay isang simbolo ng kanilang muling pagbangon. Mula sa mga tanim na kanila nang itatanim, makikita nila ang kanilang mga pangarap na muling sumisibol. Si Maria, na nakatayo sa gilid, ay hindi na nagtatago ng saya. Ang mga mata ni Maria ay nagsasalita ng pasasalamat, at sa bawat hakbang na tinatahak nila, natutunan nilang mas mahalaga ang bawat hakbang kaysa sa pangarap na matagal na nilang hinahanap. "Juan," wika ni Maria, "nakita ko ang pagbabago sa iyo.
Hindi na ikaw ang Juan na nakatago sa duyan. Ikaw ay ang Juan na nagbigay liwanag sa aming pamilya. Si Juan ay ngumiti at iniabot ang kanyang kamay kay Maria. Maria, hindi ko kayang mag-isa. Kayo ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Hindi ko kayang magpahinga habang kayo ay nagtatrabaho. Ngayon, may bagong pag-asa sa ating buhay. Habang ang araw ay patuloy na lumalabas sa kalangitan, si Juan at ang kanyang pamilya ay muling nagtanim ng mga bagong pangarap. Ang mga simpleng tanim ay nagsilbing paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, mayroong pag-asa na magbubuka sa bawat bagong araw. Sa gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, si Juan ay nagmamasid mula sa kanyang bukirin. Ang hangin ay dahan-dahang sumasayaw sa mga dahon ng mga tanim, at ang mga bituin ay kumikislap sa langit. Si Juan, na may mga sugat at kalyo sa kanyang mga kamay, ay napatingin sa maliit na tanim sa gitna ng kanilang bukirin. Ito na, bulong niya sa sarili. Ito ang bagong simula. Hindi lamang ang bukirin ang muling nabuhay, kundi pati ang puso ni Juan. Mula sa pagiging isang taong nag-aantay ng bukas, siya ay naging simbolo ng bagong pag-asa, isang patunay na sa bawat laban, may tagumpay na naghihintay. Sa bawat hakbang na tinatahak nila ni Maria at Elena, muling nabuhay ang kanilang mga pangarap, at sa kanilang mga kamay, ang bukas ay puno ng pag-asa.